So, I have a problem. I messed up. I have this goal of running 400 kilometers for the month of September, which means I have been running 100 kilometers each week. And for the first 2 weeks of September, it has been easy peasy, lemon squeezy. Pero ngayon, third week na ng September, it's Saturday, meaning I only have today and tomorrow para makumpleto yung 100 kilometers ko. I am 70 kilometers in, so kulang ako ng 30 kilometers. Kaso, birthday pala ng bayaw ko bukas. So, ibig sabihin, yung 30 kilometers na natitira, kailangan ko siyang gawin ngayong araw. Hay, mga pinaggagawa ko sa buhay ko. The thing is, hindi ako prepared for it. Like, nutritionally, hindi ako prepared. Hindi ako nakapag-carb load, anything like that. Tapos, hydration. I mean, hindi optimal yung hydration ko. Ideally, dapat kagabi pa ako nag-focus sa hydration ko. Kaso, hindi ganun ang buhay. Kaninang umaga ko lang siya na-realize. Actually, mga 2 hours ago lang. It's now 4:30 p.m. and I plan to run at around 5 p.m. Pero don't get me wrong, nakatakbo na ako ng more than 30 kilometers before. Pero yung huli kong takbo na ganun kataas yung mileage, siguro mga 4 years ago pa. And hindi ganun kataas yung mileage ko nun per week. So, I guess we'll have to see. Oh, I like this so much. Should I run with the cap on or wala? Cap on or wala? Alam mo, sa totoo lang, parang masyado ako maraming sinasabi. Gawin ko na lang, tatakbo na ako, tas kung ano yung mararamdaman ko mamaya, tsaka ako na siya sasabihin. Hindi ko napapangunahan yung sarili ko. Five kilometers in. Too easy, baby. Too easy. 25 kilometers pa. Diyos ko Lord. Ano na? Ah. So, 11 kilometers in, and honestly, I still feel good physically, pero mentally, I'm starting to feel it. Parang, usually kasi, mileage ko in a day is 15 to 16 kilometers, sometimes 18. Usually, at this point, I still feel good, pero alam mo yun, kahit medyo mapagod ako at this point, medyo patapos na ako eh. Lagpas na ako sa halfway ng takbo ko. Pero today, wala pa ako sa kalahati. Sinusubukan ko na lang i-remind yung sarili ko na kailangan ko gawin to. Kasi
yung mga goal ko para sa sarili ko. Walang ibang gagawa nun para sa akin kundi ako. Hindi pwedeng gusto ko yung resulta pero hindi ko gusto yung proseso. So kailangan kong gawin to. Umuwi rin ako sa bahay, uminom akong tubig, tapos nag-fuel din ako, kumain ako ng kung anong pwede kong makain, tapos nagpalit ako sapatos. Medyo umaambon kasi ayokong mabasa yung bago kong sapatos, so nagpalit ako na itong luma kong sapatos. But yeah, I just have to keep reminding myself na kung gusto ko yung resulta, kailangan willing ako pagdaanan yung proseso. So kung gusto ko yung 100 kilometers na mileage every week, kailangan pagdaanan ko talaga to. See you guys later. 12 kilometers in, baby. Let's go. 13 kilometers in, baby. 14 kilometers, baby. 14K. 15 kilometers in. We're halfway there, baby. Halfway there. Whew. 16 kilometers, 17 kilometers, 18 kilometers, 19 kilometers in. I need water so bad. So, 20 kilometers in. Sobrang dehydrated ko na. Wala nang lumalabas na pawis sa akin. Tapos, di ba nagpalit ako ng sapatos? Kasi ayokong mabasa ng ulan yung bagong sapatos ko. So, sinuot ko tong luma ko. Itong luma kong sapatos, tuluyan nang nasira. Nakaluwa na yung paa ko sa gilid. You know. So, yun, medyo ang sakit na nasa paa. Kaya, pag uwi ko ng bahay, inom ako tubig, mag-fuel ako, kain ako ng kahit ano. So, papalit ako ulit ng sapatos. Brother, what's that? ...23 kilometers in. Pagdating ko sa bahay, uminom ako ng tubig. Pag inom ko ng tubig, labas lahat ng pawis ko. Ibig sabihin, dehydrated na talaga ako kanina. Tapos, hindi na rin ako nagpalit ng sapatos. Kasi, basa na yung paa ko, basa yung medyas ko. Kahit magpalit pa ako ng sapatos, ganun din, di ba? Tsaka ayoko nga malaspag yung bago kong sapatos. So ito, kahit nasira na yung sapatos na gamit ko ngayon, tatapusin ko yung takbo today gamit tong sirang sapatos. Iniisip ko lang din na itong ginagawa ko, wala namang pumipilit sa akin na tumakbo ng 100 kilometers a week. Pwede ko namang hindi tapusin to. Pwede ko namang dayain yung sarili ko. Pero hindi eh. Alam mo yun, may goal ako eh. Yung goal ko is to build strength of character. And magagawa ko lang yun, or mag-reach ko lang yung goal ko kung gagawin ko siya. Alam mo yun, yung pagplano mo sa pagtakbo ng 100 kilometers a week, wala yun. Yung pagplano mo, wala yun. Yung paggusto mo, alam mo yun, gusto mong gawin pero hindi mo naman ginagawa, wala yun.
walang papalit o walang kapantay yung paggawa mo mismo dun sa bagay na gusto mong gawin. Walang bilang kahit gusto mong gawin kung hindi mo naman ginagawa. Kaya kailangan gawin mo. Grabe, pagod na ako. Feeling ko nilalagnat na ako. Umuulan pa. Maambon pala. 24 kilometers in. Minsan, naiisip ko, lalo pag tumatakbo ako ganito matagal, na parang ang saya siguro or mas mapapadali ito itong mahirap na ginagawa ko kung may kasabay ako, kung may kasama ako, kung may kaibigan ako na ganito rin yung gustong gawin sa buhay. Kaso wala eh. Nag-try na ako mag-reach out kahit sa mga kaibigan ko na tumatakbo, mga nagbabike, mga nag-workout. Walang may gusto sumama or parating may problema sa schedule. And to be honest, iniisip ko na lang, siguro ganito kasi talaga tong journey na to para sa akin. It's meant to be for me, not for other people, not with other people. It's a journey meant for me and me alone. Dead end. Ikot. So, yun. Tsaka, it's very difficult to have friends na gusto ng ganito, yung high mileage, low intensity na takbo. And I understand. Kasi, mahirap naman talaga. Nakakapagod, masakit. Ako nga, di ko minsan maintindihan ba't ko ito ginagawa sa sarili ko. Pero, alam mo yun, at the same time, I take pride in that na hindi siya ginagawa ng lahat. Kasi kung madali, edi sana ginawa ng lahat. Kasi hindi siya ginagawa ng lahat. Kaya, I take pride in that. Sobrang hirap lang to stay motivated. Lalo na kapag ganito, tingin nyo, wala na ibang tao, wala na ibang may kitang tumatakbo. Ako na lang, kasi kanina pa ako tumatakbo and medyo late na rin. Siguro kung may tumatakbo pa dito ngayon, dun sa banda sa may kabilang dulo, sa may sports hub, wait lang, babain ko lang tong medyo downhill dito. So, yun nga, parang minsan ang hirap magkaroon ng motivation. Lalo na pag, alam mo yun, wala ka ng kukumpetensya. Kasi competitive akong tao. Eh, sino pang kukumpetensyahin ko dito? Men, ako na lang mag-isa dito. Anyway, yun nga. Tsaka, alam mo yun, parang minsan, wala ka talagang motivation kahit na bumangon pa lang sa kama, tumayo, magsuot ng sapatos. Pero you do it anyway. And I think that's motivation. Alam mo yun, regardless if motivated ka o hindi, and you do it anyway, pwedeng maging yun yung motivation mo. And at the same time, doon nabibuild yung disiplina mo sa sarili mo. Parang kapag takot ka sa isang bagay, pero pineke mo yung katapangan para lang magawa mo yung bagay na kinakatakutan mo. Well, I've got news for you.
Hindi peke yung katapangan mo. Kasi nagawa mo yung nakakatakutan mo eh. Alam mo yun? I believe na it's better not to fake it. Alam mo yun? Make it, don't fake it. Pero I will not lie, there has been times and there will be times in my life na I'm gonna be faking it so that I make it. Like right now, yung gantong takbo sa akin, yung 30 kilometers, unknown territory to. And honestly, I just might be faking it. Alam mo yun? Kaya sabi ko sa sarili ko na kaya ko, kahit na alam ko na baka hindi, diba? Pero try ko lang pekein ng pekein hanggang sa magugulat na lang ako, nagawa ko na. Pag gantong part talaga ng takbo, yung medyo malayo-layo ka na, kung ano-ano pumapasok sa isip mo, kung ano-ano sinasabi mo. Actually, hindi ko na nga alam kung may sense pa pinagsasabi ko eh. Pero, yeah, I'll keep you guys updated. Let's go ahead and finish this run. $34 freaking kilometers, baby. Let's go. So, today's run was very good. It was the hardest run I've ever been on since I started running ulit regularly. So, yeah, like I said kanina, yung past 30 kilometer run ko is parang 4 years ago na. Tapos, while I was running kanina, around 28th kilometer mark, may gusto lang akong ikwento. Biglang na-realize ko na ang dilim pala nung dinadaanan ko, nung tinatakbuhan ko, tapos ako lang mag-isa doon. Tapos parang ang tagal ko nang tumatakbo doon, parang mga 5-10 minutes. Tapos ang dami kong iniisip syempre, kaya nga ako tumatakbo para makapag-isip. Like I said before, kaya ako tumatakbo is to build strength of character. I'm not necessarily training for anything, I just want to build strength of character. Anyway, so tumatakbo ako. Ako lang mag-isa, ang dilim. Tapos may mga dumadaang kotse pero walang tao. Ako lang mag-isa. Tapos habang tumatakbo ako, parang iniisip ko lahat ng mga iniisip ko recently. Like, sa paghahanap ng trabaho. Basta madami. Okay? Basta madami. Tapos, alam mo yung parang for ilang years I haven't ever had peace of mind. Tas kanina at the 28th kilometer mark, everything just made sense. Everything was quiet. And I was there. I was present in the moment. And sobrang peaceful lang lahat na I couldn't stand it. Bigla akong iyak ng iyak habang tumatakbo. Tas yung iyak ko, iyak ng bata. Alam mo yung humihikbi ka pa, ganon yung iyak ko, oo. Yun, tapos after that, may mga tao na ulit. So, alam mo yun, I had to get myself together. Pero, that's the first time ever that I felt that while running. And if ever that feeling wants to make itself known to me again, I'll be there and I'll be ready for it. That feeling was very cathartic. It was what I needed. But yeah, 34 kilometers, baby. 34. Crazy. Too easy, baby. Too easy. Praise be unto the Most High, baby. Praise be unto the Most High. Rubber side down.